Hey guys! Joyce Habot Bartolome here! So for this episode, ito ang inaabangan nyo kapag tayo ay nakatapos na ng ating series ng isang travel. So sa video na ito, I'll be sharing with you our budget, travel guides, ano bang mga hacks natin, at syempre ang ating shopping haul. So kung yan ang gusto nyo mapanood, keep on watching! So guys, we went to South Korea for our Christmas to New Year. Tradition namin yan ni Jello. Kapag katapos ng taon, kami talaga ay nagka-quality time at ang napili nating country for this year is South Korea. Nakita nyo naman na the previous year, we already went to Seoul. Pero guys, sobrang exciting ng series na ito kasi nakapunta tayo sa Busan at sa Jeju all in one go. So, ang ating plan talaga guys, 'di ba nga, from Seoul to Busan may train dyan, which is makakamura tayo sa oras at sa pera. Pero guys, may mga hacks tayong natutunan na pwede nyo ring i-apply sa inyong travel. So, tiningnan ko muna ang flights natin. Ang airline or ang flight na napili natin is through Philippine Airlines. So, tiningnan ko guys, kinumpare ko kung anong mas makakamura, kung Seoul, Busan, Jeju ba? Or papunta tayo ng Busan, Jeju, Seoul. Kasi guys, ang Jeju, if you know naman na visa-free yan for Filipinos, pero guys, walang direct flight papunta sa Jeju. So, ang napili ko at ang pinakamura is Busan, tapos lumipad tayo via Korean Air to Jeju. And then from Jeju, lumipad tayo from Korean Air also going to Seoul, and then Seoul back to Manila, one way na yan. And it cost us around 25,000 pesos. Nung bagahe natin ay 20 kg ang ating check-in at 7 kilos ang hand carry. Pero dahil alam nyo naman na hindi tayo light packer dahil may mga ganitong nagaganap sa ating mga travel, ako ay nagdagdag ng 30 kg na in total, papunta pa lang at si Jello ay 25. Kaya ang lumalabas guys, mga around mga 30,000 ang flight natin. Yun, papunta at pauwi. Wala pa doon yung flights natin going to Jeju and Busan. So, ito guys ang maganda. Sa Korea kasi, there are several domestic flights that you can book. Air Busan, Jeju Air, and Korean Air. So, bakit Korean Air, Joyce, ang napili mo? Bukod sa ito ay 5-star na kanilang airline, flagship airline nila, may kasama na siya na bagahe. So, may 20 kg na check-in at meron silang kasama na 10 kg hand carry. At ang maganda dun guys, alam nyo ba, kapag dumagdag ang bagahe nyo per kilo, nasa 300 pesos lang siya. Pero kami, nabigyan pa kami ng 50% off. So, lumalabas 150 pesos per kilo na lang. So, ang mura nun. Parang yung isang flight namin, 300, 400 lang. Yung isa naman, 700. Okay? So, yun guys, when it comes to budget, hindi ko kayo mabibigay ng specific budget guys kasi nung pagdating namin ng Seoul, talaga namang natapos na ang pagtatrack natin. I tried my best guys, as in everyday tinatrack ko sa notes para makita ninyo yung mga bawat binibili natin. Pero ganito na lang guys, I'll do it. Food transportation. So, for food guys, kung kayo ay talagang affordable or budget travel, kung kakain kayo sa convenience store guys, or bibili kayo sa supermarket, per meal ninyo will cost around 250 pesos hanggang 500 pesos. Kapag kayo naman ay mag street food guys, ang mga street food nila starts at 1,000 won hanggang 10,000 won. Yung mga 1,000 won is odeng, 2,000 won is yung mga egg bread, hanggang 10,000 won yung mga seafood nila na street food. When it comes to naman to restaurants guys, ang kailangan mo ihanda per meal is around 1,000 to 1,500. Bakit? Kasi guys, ang serving nila sa restaurant is 1:1. Ibig sabihin nun, per tao guys, kailangan umorder ng isang meal. Okay? So yun guys, para matansya ninyo, for example, kakain kayo 2 beses, sabihin natin, ng restaurant. Sabihin mo 1,000, 1,500, 3,000 per day ang ialat mo sa pagkain. Ganun guys, pwede nyo namang i-mix and match guys sa breakfast. Kung hindi naman kayo ma-breakfast, pwede kayong bumili ng gimbap.
Gimbap will cost you around 100 pesos to 150 pesos. Pwede kayong bumili ng chicken. May chicken din sila sa convenience store. Bili kayo ng kanin. Kanin na microwavable is 40 pesos. So guys, ang travel will really depend on your lifestyle. Kung kayo ay budget, pwede yan. Kung kayo naman ay mahilig kumain at yan talaga ang sinusplurge ninyo, po pwede rin naman. Okay. When it comes to transportation, guys, sa una nating pinuntahan, sa Busan, transportation, ang mode nila doon is pwede ang bus, pwede ang train, pwede ang taxi. At maganda rin maglakad-lakad sa Busan, guys. If you're gonna book your tours as well, kung ayaw nyo na mag-isip, inilagay natin yan sa ating mga vlogs per episode at ilalagay ko rin sa link dito. At gusto nyo kumuha ng tours ng mas makakamura kayo, you can always use my code, JoyceChicLook, to get your discounts. So, when it comes naman to Jeju, guys, ito, crucial part naman sa Jeju dahil nga isa siyang malaking island sa South Korea, guys. Kailangan nyong mag-travel ng around mga 10 to 25 kilometers per attraction. So, sa case namin, guys, nagstay kami, yun pala, Busan, guys, nagstay kami from December 20 to 24. Tapos 24 to 29 naman ay nasa Jeju tayo. Tapos 29 hanggang January 3 tayo sa Seoul. So sa Jeju na stay namin, guys, first day namin, dahil nga dumating kami around mga 4 p.m. na, hindi na kami nag-rent ng car. Pero kung maaga ang inyong mga flight, at may nagda-drive sa inyo, I highly suggest that you get a car para mas makatipid kayo. Kasi guys, ang taxi nila magre-range din ng mga 600 to 1,000 per ride kung kayo ay maglilipat-lipat. So, kung magta-travel naman kayo via bus nila, guys, which is mas makakamura kayo, ang con lang nun, guys, is that magta-travel kayo around 30 minutes hanggang 1 to 1.5 hour per attraction dahil nga may stop-stop yun. So, kung mag-get naman kayo, guys, ng sasakyan, ito na nga, lagi kong sinabi sa inyo, during our travel, wag nyo kaming gagayahin, dahil busy-busy. Kumukuha kami ng aming mga activities, ang aming mga sasakyan, 1 week or less than a week before our stay. So, guys, ang mga sasakyan na pwede nyo makuha, depende sa model, gaano kalaki, is around 1,500 hanggang 10,000 pesos. So, kung kayo ay mas maaga makakabook, pwede kayong mag-get ulit sa Klook. Lagay natin ang mga links dito at lagay natin dito. At as low as 1,500, pwede kayong makuha nyon. Pero take note, guys, na pagagasan nyo siya. So, full tank to full tank ang pagbalik ninyo. Kung gusto nyong malaman kung paano kami nag-rent ng car, you can always check my social media accounts. Nagdi-Did You Know tayo series sa ating Instagram and TikTok. And then naman sa mga vlogs natin, chini-chika time ko rin naman yan. So, yun nga, guys, kung ako magsasuggest sa inyo, kung pamilya kayo, kung couple kayo na magdadrive, it's best to get a car, to rent a car para, guys, pacing ninyo. If wala namang nagdadrive, you can always get your daily tours through Klook. Go for it. Gigising lang kayo ng maaga, sasakay kayo ng inyong mga bus or ng mga van. Yun na, guys, idadali na kayo around. If magdi-DIY naman kayo, kung talagang adventurous kayo, guys, make sure lang na ayusin ang itinerary dahil nga oras naman ang kakainin sa inyo sa isang araw. Okay? So, Jeju, guys, kung gusto nyo ng tahimik, gusto nyo mag-honeymoon, gusto nyo ng scenery, nature, na may kasamang city vibes at talagang very Korean traditional ang feels, go for it. Busan and Jeju, sobrang tahimik. Yun, I love it. Ito na. Sino dyan ang mahilig sa shopping? Itong lahat ng nakikita nyo na to, kaya tayo hindi na nag-track ng budget is because sa Seoul po talaga naman kayo ay mapapa-shopping. So kung ang vibe naman na hinahanap ninyo, mix of traditional Korea and yung shopping nilang fast-paced, gusto nyo makakita ng maraming tao, go for Seoul kayo. So, sa Seoul naman, guys, ganun din naman ang mga budget natin when it comes to transportation, guys. Pwede ang bus, ang train, ang Uber, ang taxi. Ito, guys, ang bibigay ko lang sa inyo na suggestion is when it comes to airport limousine nila. Ang airport limousine nila starts at 5:30 a.m. Ang biyahe hanggang 8 p.m.
p.m. guys. So kung ang mga flight ninyo is as early as hour 7 a.m., wala kayong ibang choice guys is to mag-ride ng Uber, which is very costly, pero kung pay for convenience ang peg ninyo, go for it. So check nyo rin yung mga flights na kukunin ninyo. Better if within yung oras na sinabi, para around mga 300 lang ang babayaran ninyo. So ganun lang naman guys sa traveling eh. Check yung best time for you, the most convenient time and place where to stay. Kami guys, dahil nga si Jello ay hindi pa nakapag-ikot sa South Korea, gusto ko pagbaba namin, andun na yung mga ganap, nandun na mga shopping, nandun na ang kainan, nag-Myeongdong area kami. So, kung gusto nyo naman na very Gen Z vibes kayo, may mga makikita kayo na artsy-artsy, go kayo sa Hongdae area. Kung kayo naman is nasa high-end shopping, go for Gangnam. Ayun. So, eto na. Ano pa bang mga tanong ninyo? Kung may mga hindi pa ako na-share na guide, ito pa pala, weather. When it comes to weather, ito na. Pumunta kami sa South Korea, guys, ng winter time. So, pag sinabing winter sa Korea, hindi biro. Talaga namang mapapalayer kayo 3 hanggang 4 na layers sa lamig, especially kapag negative. Don't forget magsuot ng mga bonnet, ng mga earmuffs, ang mga scarf ninyo at gloves. Yan, mga crucial part. Kung hindi mo pa na-appreciate ang paggamit ng gloves, hindi ka pa nakapag South Korea winter. So yan guys, ang mga weather ng South Korea ay 4. Meron tayong winter, spring, summer, and fall. Ang sabi nila, maganda kung pag gusto nyo yellow, orange ang kulay, mag-autumn kayo. Cherry blossoms time is springtime. Summer nila mainit din talaga. So ano na lang, kung anong bet ninyo, kung kailan kayo may leave and all. So, for kami, alam niyo naman, December time is our vacation time. So, talaga namang malamig. Kung gusto nyong malaman ang ating mga weather updates, I did a daily weather update sa aking social media account. So, ayan na, 11 minutes na ang ating guide and budget pa lang. Eto na. Alam kong naghihintay ka sa shopping haul, hindi na kita paghihintayin pa. Let's do our shopping haul! Guys, itong mga pinamili natin, inaral ko siya during our stay kasi yung algorithm ko, lumabas na talaga what to buy na mask, anong mga skincare, ganon. So, ito, simulan ko na lang dito guys. I-shoutout muna natin. Evia Clinic guys. Dito yung clinic. Guys, kaka-uwi pa lang namin na. Kahapon lang kami umuwi. Nag-unboxing na tayo ngayon. So, Evia Clinic, guys, in partnership of NewMe, yun yung kanilang app na nagko-connect sa mga foreigners when it comes to skin clinics. Kasi nga, nag-i-English, guys, i-direct na kayo sa best clinic na gusto mong ipagawa. So, tinap nila ako via TikTok kung interested daw ba ako. And syempre, sino ba naman tayo para mag-say no doon? Dahil mahilig naman talaga tayong magpa-beauty, guys. At ang kanilang specialty is lifting ng face. Ito ay pang ilang araw na face na ba to? Pang 3 araw ito, guys. So, hindi pa siya umiimpis. Hindi pa siya lumiliit. So, pinaano natin to? Pina-botox masseter natin ng ating face. Tapos, inonda tayo. Kung gusto nyong malaman, gumawa rin ako ng reel tungkol dyan. Highly, highly recommended. Kasi, sa Korea, guys, kung nanonood kayo ng K-drama, iba ang kanilang medical field. Talagang very professional. Go for it. I highly suggest. At ang presyo nila, guys, ano lang siya, similar or malapit siya sa presyo dito sa atin sa Pilipinas. So, kung gusto nyo talaga ng high technology at very professional, go for it. Try nyo siya kahit pa-facial, palinis lang kayo ng mukha. Okay, so for Evia Clinic, pakita ko lang para ma-mention ko sa inyo kasi nga, ako ay highly suggest, it's located at the heart of Myeongdong. As in guys, isang tumbling lang, 2 minutes away sa aming hotel. So kung gusto nyo rin i-book ang aming hotel, naggawa ako ng ating episode 1 in Seoul ng ating recommendation room tour. Go for it guys. Yun ang mga isa sa mga budget hotels doon. Okay din naman siya kung lagi kang nasa labas. Pero kung hanap mo is malalaking hotels, meron ako marirecommend. The Prince Hotel, nasa tapat-tabi ng Daiso. The Sky Park Hotel, mas malalaki yung cut ng rooms na yan, na-try na natin yung mga hotels na yan. At kung mas budget traveler ka pa, you can look into Sunshine Guest House, guys. Na-try ko na rin magstay dyan. Okay, so pakita ko lang, nag-gift sa atin ng Evia Clinic ng face mask. This is a recovering soothing mask naman. So, okay, ano bang gusto nyong unahin natin sa mga nasa likod natin?
i-recommend ko na sa inyo ang mga kinuha natin sa Grand Hand na lang tayo. So guys, kung makikita ninyo sa South Korea, ang sikat na pabango talaga is Tambourines. Pumasok tayo sa shop na yan. And mabango siya. Yes guys, it's a sister company of Gentle Monster guys. Siya ay ini-endorse ni Jennie ng Blackpink. Mabango ang kanyang mga perfumes pero on the pricier side siya. Pag sinabi nating pricey, guys, it will range around 1,800. 11 ml pa lang yun. So, as a pabango lover, guys, winay natin kasi nakakita ako ng underrated na perfume shop sa may, alam ko marami nang nagre-rave dito pero hindi pa super ka-duper. Ang dami nagre-rave ng Grand Hand, guys. Makikita nyo to, may, may branch siya sa Bukchon, Hanok Village. I think doon siya nag-originate talaga. Pero guys, yung pinuntahan namin na shop is nasa Namsan, which is, highly recommended. Sobrang bait ng, nag-assist sa amin. And guys, ang vibe, talaga naman, napaka-Korean vibes kami talaga doon. Ang ganda ng view, gabi kami pumunta around 8 p.m. day before ng flight namin. So, meron kaming dalawang paper bags dito. Isang paper bag ay kay Jello, isa ay sa akin. Guys, yung kay Jello, hindi ko nabubuksan kasi, okay lang. Kasi mga pangregalo. So guys, simulan natin dito. Kay Jel yata to. Jel, sorry, bubuksan ko na. Sa kapatid ko. Ay, naka-wrap talaga eh. Pakita ko na lang. May picture ako guys. Dito, lagay natin. Ito lahat ng picture ng mga pinamili ko during our stay. Ang bubuksan ko na lang is yung sa akin. Sige, dalawa tayo kay Jello. Tsaka sa akin. Guys, alam nyo ba, grabe na ang perfume scene sa South Korea. Nagpunta tayo sa Seongsu. Kung gusto nyo makita ang mga brands na marirecommend ko, ilagay ko nga dito. Tambourines, Nonfiction, S&W, Grand Hand, guys. You Stand By. Stand By You. Yun yata yun. Yan, lagay natin dito. Yan, and may isa pa. King Folk. Yan guys. Yan yung mga nakita ko na talaga namang, asa top na nila na perfume sa may South Korea guys. So, kung ang vibe ninyo ay Diptyque or Le Labo, go try it when you're in South Korea. Yung mga binanggit ko, lagay natin dito ang mga pangalan. Yan guys, mga inaral ko yan. So, ito ang mga kinuha kong pabango para sa akin. Guys, ang maganda dito, nako-customize. So, kung ipangre-regalo mo siya, ipangre-regalo mo sa sarili mo, kung gagamitin nyo as your wedding perfume, okay siya. This is, magkano nga pa to? This, guys, is already 400 ml. Tama ba? 200 ml siya, guys. Ayan, 200 ml ito. At ang presyo niya, guys, is only. Guys, ang presyo nito, yung kanilang 100 ml is 35,000 Korean won or that is 1,400. Yung kanila namang itong malaking size is 1,800. Imagine, for only 1,800, meron ka ng 200 ml na perfume na talagang mabango. Ako, guys, kapag nagpapabango ako, ang hinahanap ko yung fresh out of shower. Very girly ang pabango na, pabango nga natin today. Uy. I love it. Itong Sushi Salmon, guys, ito ang kanilang bestseller. Very girly ang amoy. While ito namang Marine Orchid nila, guys, is very out of the shower ang smell. So, kung ganyan ang mga peg ninyo, get kayo para magkakaamoy tayo. Next naman, guys, may isa rin akong naamoy, which I love. Bakit sa'yo may box? Kasi ito yung premium. Okay. Ito one size lang siya, guys. 130 ml. Pero this is the new collection of Grand Hand, guys. Ang kinuha ni Jello. Isa sa kanya, isa kay Mommy. Ayan, guys. Parang ang haba ng episode na to, guys. Stay put lang kayo dyan. Ang bango nito, what's good is that unisex ito at ang kanyang packaging ay glass na. Ito kasi guys, yung nabili ko, plastic pa siya pero hindi naman siya nagmamatter. Ito naman ay 55,000 Korean won or 2,000 pesos guys. I know one naman yung kay Jello. Ang bango nito guys, very musky naman ang kanyang amoy. Guys, alam ko may utang pa ako na perfume sa inyong haul ha.
So, ano lang kayo dyan. Magagawa din natin yan sa takdang panahon. So, kumuha kami total of 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfumes. Plus, kumuha ako ng hand cream para sa ate ko. Hand cream na kinuha ko guys, Marine Orchid din. Ayan, ang cost naman nito is around 1,000 pesos, which is good na. That is 60 grams of hand cream na. At ang maganda guys, sa Grand Hand, kapag namili ka ng more than 50,000 Korean won, may sabon. May pa-soap sila na freebie at may pa dust bag ang inyong mga pabango. So yun guys, meron sila doon mga candles, diffuser. So kung mahilig kayo sa mabango, highly recommend. Check nyo ang store na ito. Okay, may mga iba pa tayong perfume dyan, pero later ko na yan i-unbox. Next naman sa ating i-haul is from Daiso. Guys, grabe, kung nag-Korea kayo, ako guys, talagang sobrang fan ako ng Daiso, Korea, at Japan. Magkaiba sila guys. Kasi ngayon guys, alam nyo ba na may mga skincare na at makeup na sa Daiso, Korea. So, ito yung mga kinuha ko. First stop, kumuha ko ng tsinelas kasi parang every quarter kinakain ni Aki ang tsinelas ko. Tapos guys, bumili ako. Kung mahilig kayo sa mga puff, yung mga puff ng Daiso guys, highly recommended ko yan. Bumili ako ng yoga socks. Nagyo-yoga ka ba, girl? Or Pilates socks kasi kailangan natin mag-healthy lifestyle. Goal namin yan kasi ang next travel natin is related sa running ni Jello. So, kailangan nating itodo ang diet at ang lifestyle natin sa pagtakbo. Next naman guys, kumuha ako ng diffuser for Nami's Pad. 1,000 lang Korean won or 40 pesos, which is good. Kung maliit yung mga kwarto ninyo, lagay kayo ng mga diffusers. Mabango ang diffuser sa Daiso. So, ang mga presyo sa Daiso, guys, it will range from 1,000 Korean won, 40 pesos, hanggang mga 3,000 Korean won. Guys, bumili ako ng sobrang daming mask. Dahil nga tayo ay nagpagawa ng panga, kailangan natin ng pang-lifting, 1,000 Korean won or 40 pesos lang ito. Tapos guys, inaral ko tong mga mask na to ha. Ito yung mga nire-recommend ng Korean locals talaga, even dermatologist nila. So, kumuha rin ako ng gel mask. Alam niyo yung gel mask ngayon sa Korea guys, na kapag nilagay mo, white siya. Tapos after ilang minutes or hours, nagtatransparent. So, kumuha ako nito. Hyaluron, tsaka collagen guys. Isa nga lang nakuha ko nito mali yun. Dapat dinamihan ko na kasi 40 pesos lang naman siya. Tapos ito collagen naman. Ito naman 2,000 Korean won or 80 pesos. Ito yung mga gel mask din nila na mas premium. 1 hour mo naman siyang iiwan sa face ninyo. Ito guys, alam nyo ba? Gumawa rin naman ako ng reel niyan sa Did You Know natin. Pero alam nyo ba na sa Daiso, meron na silang budget friendly na kanilang mga makeup. So for example, ito. Yung kanilang Twinkle Pop or yung mga mud pot nilang blush, pwede rin ito sa labi, guys. Alam nyo bang ito ay 120 pesos lang. So, bumili ako ng 3. Yung isa pa nito, guys, parang yung mga Clio na tsaka mga Tony Moly, ito yung mga makers nito. Pero on the budget side naman sila na nasa Daiso na. So, kung ikaw ay mahilig sa makeup, go for Daiso din. Highly recommended din yan. Even ng mga locals nila. Isa pa sa lagi kong binibili kapag ako ay nagda-Daiso guys ay Ziploc. Ako ay sobrang hilig sa Ziploc guys. So kumuha ako nito. Perfect kung magre-regalo ka. Ayan, ito naman lagi naghahanap si Jello ng maliliit na Ziploc sa akin para sa kanyang mga tablets or sa ginagamit niya pantakbo. Kaya kumuha tayo nito. Next naman guys, kumuha ako ng isang oil control, 40 pesos lang siya. Eyeliner guys, 120 pesos lang. Dalawang klaseng eyeliner yung kinuha ko. Ito guys, nakita ko kasi to sa TikTok University ginagamit ng mga locals. Kumuha rin ako guys ng lip liner, 40 pesos lang. Tapos kumuha ako dahil hindi ako nabubuhay ng walang eyeliner, 2 eyeliner ito. Ay, eyebrow pencil pala. Mascara, 120 pesos. 80 pesos na pang contour blush. Kumuha ako na isa sa mga sikat nilang brand ng hand cream. 80 pesos lang to. Ito naman guys, pot
naman na spot gel for your pimples, this is only 200 pesos. Tinanong ko kasi doon, dalawang brand yung tinitingnan ko. Sabi ng SA doon, or assistant doon, ito daw, highly recommended. May, para itong dupe nung nasa Olive Young. So, go for it. Another eyebrow pencil, 40 pesos. Sobrang mura. At ito na guys, meron akong ipapag-giveaway sa inyo. Giveaway time! So, sa mga bestie ko dyan, sa mga viewers natin, na ang phone ay iPhone 14 Pro Max kung kailangan nyo ng tempered glass. At meron dyan na iPhone 14 Pro Max silicone silver MagSafe pa ito. At 15 Pro guys, na nakuha ko, ewan kung ba't ko nakuha to. Wala naman akong ganitong cellphone. Guys, mag-comment kayo dito, mag-share lang kayo kung ano yung mga nagustuhan nyo sa vlogs natin, sa Korean series, at ano pa ang mga dapat nating ma-improve para mas matuwa kayo sa mga susunod nating travel vlogs, diba? Para for the growth tayo this 2026. Comment down below, mag-comment kayo ng emoji ng cellphone, tapos mag-chika time lang kayo kung anong mga nagustuhan ninyo at for improvement natin. So, yan guys, giveaway na ito. Tapos, I'll be messaging you para mag-get nyo to. Kasi nga, guys, wala tayong idea na tayo ay mag-upgrade ng cellphone. So, saan natin gagamitin ito? Okay? Next stop naman natin, guys, nakikita nyo sa taas, sobrang daming Olive Young sa taas. Dahil, ang dami, sa sobrang dami ng sulok ng South Korea, guys, lagi kang may makikita na Olive Young. Pero, next stop muna natin, mag-food muna tayo. Sa CU tayo nag-shopping ng mga pagkain. Here are some of the recommendation. Guys, sa Daiso rin, may mga pagkain doon, pero nakain na ni Jello. So, ito guys, medyo na UP-UP lang sila. Sikat ito. I think this is Lotte. Yung chocolate mallows nila. Masarap to guys. Ang dami kong kinuha. Na UP lang, sorry. Kung sino mang makakatanggap, na UP po siya sa ating bagahe. Kumuha rin ako guys ng barley. Kung mahilig kayo sa tsaa, ito guys yung rice or yung barley nila na tea para kapag busog kayo guys. Ito yung nakaka-help sa bloating. Go kayo niyan. Iinit nyo lang na tubig. Ito guys, ito yung Lotte. Sige, bukas tayo ng isa. Pwede ba? Kay Jello to eh. Ganyan siya guys. Makalat lang ah. In fairness ah. Meron version guys, Hershey siya. Hindi, masarap din. May mas masarap kaming nabili. Oo, sa Daiso kasi napagsarahan na kami. Binge guys, lagi ring nire-rave ito sa South Korea. Kumuha kami. Masarap siya. Kumuha ako ng Hershey na mini at Hershey chip mochi. Masarap to guys. So yan, yan yung mga ilan sa mga pasalubong na ipamimigay natin. Magbibigay din ako sa mag-giveaway na winner. Ano pa next natin? Ito na. Mag-Olive Young na tayo, mga besties. Ay, mag-Lotte Duty Free muna pala tayo. So, nag-Lotte Duty Free din tayo. So, ang kinuha ko naman dito ay ang mga pasabay. So, may mga items dito na for our pasabays. Nagpasabay lang kami sa closest of the closest friends. Hindi ako nag-post online. Alam nyo na yan kung bakit. Pero yung mga sure talaga na, Joyce, kasya pa ba? Pina ako ngayon. Yun, mga naisabay natin sila. Para ito sa BB ko na si Abby. Kumuha ako ng PDRN cream sa kanya. So, sabi niya maganda daw talaga ito for moisture care. Yan, kung naghahanap kayo ng cream, this is VT Cosmetics. Kumuha rin siya ng VT Cosmetics Riddle Shot 100. Ako guys, ang kinuha kong version nito, yung ano pa, naka-sachet. Kasi itatry ko pa lang siya. And kumuha siya ng lip mask. Twinning kami yan. Kumuha rin ako ng lip mask. Okay? BB, makikita tayo. Papadala ko na to sa kanya. Another Olive Young. Ito pala guys, freebie ito. Ayan, VT Cosmetics din ito with mask. Freebie lang ito guys nung kumuha kami ng kotse sa Angel Car. Next, kumuha ko. Ito yung sinasabi ko. VT Cosmetics din to na Riddle Shot. Guys, itong Riddle Shot nila, ampule ito or parang serum. Ang feeling niya guys, parang kang tinutusok-tusok ng needle. Ganun guys, para mas mag-absorb sa face mo.
Ayan siya. Ampule ito. Sika Riddle siya. Very nire-rave ito ngayon sa South Korea. Kumuha din ako ng kanilang version ng mask. Ayan, 100 and 300. Ewan ko na lang guys, kapag hindi pa gumanda, bakit naman ganon? Ang dami natin kinuha ng mask from VT Cosmetics. Isang araw pa lang yan ng ating Olive Young. Eto guys, na-intriga ako dito kasi may mga, ang daming nagpapasabay nito pero dalawa lang ang napagbigyan natin. Ito ang kanilang Madeka Side Blemish Pad ng Mediheal. Ang maganda dito sa version na to guys, usually kasi yung 100 na pads lang, ito 200 pads na siya plus 20 more. So yan, ito ang kinuha, 3 ganito. Ang mapalad na nakauwi sa Pilipinas, medyo may kabigatan siya. Yung isa syempre ay sa akin. So maraming salamat sa mga nagbudol nito. Pati ako nabudol. So, yan. Next naman, guys, may isa pa tayong malaking Olive Young dito. Tcharan! Guys, ang ganda ng kanilang pa-eco bag. Parang hindi ka nag-Korea kung wala kang ganito. As in, ang dami namin nakikita sa kalsadang may ganito. So, another na kinuha ko, this is part of 2025 Olive Young Awards. Dalawa to, guys. May isa pa, Tori din. Hindi na ako kumuha kasi nga, sensitive ang skin natin at ewan ko kung mag-go pa tayo dito. So, kumuha ako. So, how to use your toner pads. Ganyan siya, guys. Before kayo mag-makeup, ito yung magpapamoisturize sa face ninyo, lalo na kung acne prone daw kayo. Ito. Ito naman is our Carrot Calming Water Pad. Ito naman is more on the calming edition. Skin food naman ito. So, ito ay, alam ba to? 60 pads. So, good for 2 months. Well, baka gano'n, 1 to 2 months, tig-isa kami ni Ana dito. Yan, tatry namin to. Next naman guys, kumuha ako ng mask, di ba? Bakit ka pa nag-South Korea kung hindi ka kukuha ng mask? Ito rin yung mga ipang papasalubong ko. This is from Mediheal na collagen. Naka-gift set siya, 10 plus 1. Ito naman ang nilambing ni Mami sa amin. Sabi niya, isa lang. Inapat natin, syempre. Para kay Mami yan. Ito ang kanyang eye cream. Maganda daw talaga to. Ginagamit niya yan. Kung nakita niyo si Mami dito sa vlog, kita mo naman. 61 na yon. Pero ang beauty, akala mo 30. Sobrang ganda ng skin. Yan ang isa sa mga secret niya. Meron tayong mga freebie na nag-get from Bioderma. Ito. Freebies ito sa dami ng pinag-shopping natin. Ito naman ang aking Laneige na lip mask. Binili ko guys yung may pa-small na berry din. Ayan, ito. And then, guys, ang kuko. Nakahanap tayo ng hacks ulit from Dashing Diva. Dalawa sa akin. Ito. Ano lang to guys? 500 pesos. Tapos marami na siyang kuko. Ito, nawala na yung isa. Magdidikit ako ulit. Nagtagal siya ng 2 weeks sa akin, guys. At press lang ito. Ito kay Ana to. Ayan. Tapos, guys, ito na. May friend kami na nagpasabay nito. Sabi niya, ito daw ay nakakatulong sa bloating niya. Nakikita ko rin to sa mga K-pop idols. Hindi lang ako kumuha kasi may mga ano pa tayo, may mga collaborations pa tayo na similar to this one. So, yan. Kung naghahanap kayo sa South Korea, kapag gusto nyong hindi kayo maging bloated, go for this one. Si Ninang Lea ni Aki. So, yan. Mga Olive Young pieces natin, guys. Next naman, pakita ko naman sa inyo, guys, yung mga nakuha namin na magnet. So, for Busan, ito ang aming mga Busan magnets. Ang saya ko kasi finally, may mga magnets na tayo. Busan. Ito naman ang ating magnet from Jeju. Nagustuhan ko siya. Sa CU ko lang to binili. Ni Jello pala. Kasi ito yung mga items na magsisignify ng, tama ba? Tama ba yun? Signify. Ng Jeju. So, ang kanyang mga henyo, ang kanilang wala ba to? Si-symbolize. Ano may sinabi ko? Signify. Symbolize. Ayan. Ito guys, very Jeju. Tapos, ito naman, for our soul. At ang pinaka-happy part doon, kasi guys, nagpunta kami during the winter festival. Nagpa-survey lang sila sa mga foreigner, tas binigyan kami ng ganito. Ito yung pinaka-nakaka-happy. We love freebies. And ang isa nito guys is around 500 pesos ba?
5,000. 5,000. Oh, guys, 200 pesos isa. Dalawa pa. Tig-isa kami ni Jello, which I love. Next naman, guys, meron tayong perfume dito from Parfum de Marly. Dalawa ang meron dito. Ito ang sobrang sikat na Valaya and Delina. Sa mga nagtatanong kung i-get nyo ba to, i-get nyo na siya, guys. Sobrang bango nito. Ito, guys, powdery ang scent ng Valaya. Ito naman, guys, na Delina. Ano siya? Alam mo yung very girly, flirty amoy? Ito yon. So, yan. Nag-get ito sa Lotte Department Store. Yan, guys. Go for it. Sabi nila, mas mura daw talaga doon sa South Korea. At may isa pa tayong perfume dito from YSL. 'Di ba? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na gusto ko nito. Ayan, Lib. Na-get na natin siya. Ito siya. So, what I love is, nakuha natin to for free. Salamat sa ating asawa. Ito ang regalo. Patingin siya. Sa ano free? Free. Dahil regalo sa akin ni Jello. So, this is the Lib. Guys, nakuha ko yung Lib ng libre. This is the travel exclusive 90 ml with 10 ml Eau de Parfum. Ayan, guys, ito yung nakita nyo na tinitingnan namin ni Ana doon sa ating Bangkok vlogs. Finally, naiuwi na natin siya. At ito na, guys, ang isa sa mga nakuha natin, bukod sa libre ang experience, kasi ito ang isa sa mga brand din na nakipag-collaborate sa atin during South Korea. Imagine ninyo, guys, from Pilipinas to South Korea na tatap na tayo ng brands. Maraming salamat po at maraming salamat sa inyo. Kung hindi naman kayo nanonood at naniniwala sa ating mga sinishare dito is baka hindi rin naniniwala ang mga brands sa atin. So maraming salamat, guys. So, ang mga items na meron to, this is 1 out of 1. Bakit, guys? Kasi gawa natin ito. So, unahin muna natin yung gawa ko. At ang maganda sa experience, guys, shinare ko yung experience natin nito sa aking mga social media accounts. Kung ikaw ay solo traveler, ang maganda dito, may pagsulat ka sa sarili mo. So, may option sila doon na pwede mo siyang i-ship sa'yo after a year. Kung may timeline ka, kung birthday mo, let them know, ipapaship nila. So, we got the winter collection. Yan ang ginawa natin. Winter collection. Yung sa akin, guys, buksan na natin. Yung kay Jello, hindi ko nabubuksan. Gusto niya nga daw ipaano yun eh. Ipa-auction. Ipa-auction. So, ito yung nagawa ko, guys, na perfume from Retre. Ang feels na kinuha ko is, ano nga ba to? Cotton. Hala, hindi na susulat ba yun? So, yan, panoorin nyo na lang yung ano ko doon, yung reels ko dito. Pero ang gusto ko kasi, out of the shower ang smell. Yan, ito ang nagawa ko. Very fresh, very out of the shower, cotton. Ano nga ba? Rose nga ba to? I love it. Bango ba? Yung sa akin, mo sabihin yung ano. Ay, ang bango. Mo sabihin yung composition sa akin. Oo, yung kay Jello daw, very exclusive daw. So, kung gusto nyo magpagawa ng pabango, sa asawa ko, contact Jello Zone. Ang bango! So, ang pina-upgrade na natin to na Eau de Parfum, this is 50 ml. So, dalawa kami ni Jello. Free ang experience, free ang aming perfume. Pero guys, kung kayo ay magpupunta rin sa shop nila, it will cost you around 2,200 for the experience. Tapos, ang perfume ninyo, kung i-upgrade nyo, plus 400 pesos. Diba? Not bad. Gawa mo yung perfume mo. And yung kay Jello, meron din siya. Huwag na nating buksan. Pero nung naamoy ko, guys, ang vibe nung sa kanya, sabi niya nga baka daw hindi mabango. Mabango, guys. Parang YSL yung nagawa niya. So, if you're looking for an experience in South Korea, mag-visit kayo, Retre Hongdae. Highly recommended activity. So guys, I'll link din yung mga address para mapuntahan ninyo. And last but not the least, so yan guys, ang hindi natin ine-expect na mabibili natin during our South Korea trip is tayo po ay nag-upgrade ng iPhone 17 Pro Max from 14, naging 17 na tayo. Talaga naman. Guys, na-get natin ito kung hindi nyo pa napanood yung ginawa ko na reel about it. We got our iPhone 17 Pro Max 1TB for only 48,000 pesos. Paano nangyari yon?
Guys, ang presyo talaga ng 1 terabyte sa South Korea is 103,000 pesos. Sobrang laking mura kasi nga may tax refund. Dito kasi sa Pilipinas, ang presyo nito is 116,000 pesos. So, kung ikaw ay may cellphone na 13 na iPhone and above at ready ka nang i-give yon at ipapalit sa upgraded phone, do so. I-assess nila yan sa Apple Store. Sobrang convenient ng Apple Store sa South Korea, guys. Nagtanong kami sa isang tao at lahat ng transaction ay nagawa namin sa same spot na yon. Reservation, phone assessment, trade-in, payment, printing ng resibo, doon lahat. Up until ibigay ang ating cellphone at migrate. At yun guys, hanggang naibigay sa atin ang ating cellphone. Guys, again ha, baka ang narinig nyo lang ay 48,000 pesos ko lang nakuha. Guys, it's because ako ay nag-trade in ng dalawang iPhone 14 Pro Max. Ayun guys, so na-get ko ito, it's because nag-trade in ako ng dalawang cellphone. So for example, iPhone 14 Pro Max, isa lang iti-trade in mo, around 20 to 25,000 ang madi-discount mo. Ganun siya. Binibigyan kayo ng Apple credits para ma-minus sa total cost ng inyong bibili na cellphone. So nandun naman, kung gusto nyo ng Apple Air, iPhone Pro, iPhone Pro Max, go for it. At ito na, napa-tempered glass ko na siya at bumili na ako ng case kasi tomorrow ay gagamitin ko na to sa aking event. May weddings na tayo ulit. This is where POV lens, ang aking cellphone ay hindi ko pinapalitan. Naka 12 Pro Max pa rin ako sa personal ko guys kasi this is my lucky phone. Nagsimula ang lahat dito, TikTok, YouTube, collaborations and all, pati mga negosyo. Kaya lucky to, hindi ko to magpapalit. Ito naman guys is my business phone, which is money generating, kaya hindi rin tayo medyo nagtriple ng isip nung nakita natin yung presyo kasi gagawa ng pera ito in Jesus name this 2026. So yun lang naman ang ating haul for today. Hindi naman pala ganun kahabaan. Sana ay na-enjoy nyo, hindi tayo bumili ng anything grand talaga for this year dahil sana naman ay intentional buying ka na, Joyce. Tama ba? Intentional pa rin ba to? Nag-over baggage pa ako. And guys, ang dami kong ginawa na Did You Know Korea series. Sana na-enjoy nyo ang mga ginagawa natin na Reels for You. And ano pang mga utang ko sa inyo, guys. Let me know kung ano pang mga content ang gusto nyo mapanood sa ating channel. Sana naman ay nag-level up tayo sa mga posting natin. At maraming salamat sa panonood. Have a blessed year, everyone. Sana ang mga dreams ninyo, ang mga goals ninyo ay matupad this year. Go for it. I am rooting for you guys and maraming salamat for supporting our vlog. Sa lahat na naka-appreciate, lalo na kay Jello, ang dami ko nakikita sa comment section, na enjoy nyo ang kanyang mga food reviews, ang kanyang mga pag-side comment dahil nga may panahon na may mic siya. Pinatay na namin yung mic niya dahil ang dami niya pala talagang side comment. Para siyang commentator naman talaga. So, yun lang guys. Maraming salamat for joining our vlog for today. Sobrang grateful ko sa inyo guys. Salamat for supporting. Ang goal pa rin natin for this year, sana first quarter, ma-achieve na natin yan. 10,000 subscribers. Let's go! Don't forget guys to share our vlog para sa mga friends and family ninyo na alam ninyo na ma-enjoy din ang ating community. Sumali kayo sa community. Kung nanonood lang kayo na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, mag-like ka ng mga favorite mong episodes natin. Yan, mga malaking bagay sa atin yan para makita ng algorithm ng YouTube na tayo ay talaga na magtuloy-tuloy ang paggawa ng content dito. So, yun lang. Sana ay na-enjoy nyo ang ating South Korea series as much as we did. Hindi ko akalain na gano'n namin malalove ang South Korea. Mamimiss natin yan. At for this year, guys, we'll be going to countries na love ninyo. Babalik tayo sa mga countries na hindi ko pa thoroughly na i-share sa inyo. We'll be back in Japan soon. Kasi nga si Jello ay may run, alam nyo yan. At tayo ay may mga countries na bagong pupuntahan para ganito ulit ang experience. Sabay-sabay natin silang makikita through our POV
to your experience while watching. So, yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And follow all my social media accounts at Love with Lois Ann on Instagram and JY on TikTok. So, comment nyo na yung mga gusto nyo pang makita, kung gusto nyo ng wife life, daily vlogs, or anything shopping haul kahit nandito lang tayo sa Pilipinas. And I'll see you on the next one. Bye! God bless you all!